hindi biro yung attacks eh. So, minsan umaabot sa point na I turn blue and hinahabol ko talaga yung paghinga ko. 7 taong gulang pa lang, dinapuan na ng asthma si Dr. Joel Ferrer, isang surgical orthodontics. Sensitibo siya sa alikabok at biglang pagbabago ng temperatura. Naging stress-related ang kanyang asthma nang magsimula sa kanyang propesyon. Pero ngayon, kontrolado ni Doc Joel ang atake ng asthma sa tulong ng meditation. It's all in the mind, sabi nga niya. Meditation for most is just emptying the mind, no? But for us, no, practicing at Brahma Kumaris, it is more on thinking of positive things. Nandyan pa rin, may traces of asthma attacks pa rin. But when I meditate, since we practice open eye meditation, hindi na ako dependent sa gamot. I don't mind my asthma. I tell my body to cooperate. It's more on you tell your body what to do. Taong 2004 nang madiskubre ni Doc Joel ang meditation. May pag-aalinlangan sa simula pero lahat ay nagbago nang makita niya ang mabuting dulot sa kanya ng meditation. This is our founder, no? Prajapita Brahma. No? Siya yung nagtatag ng Brahma Kumaris. And over here, this large image, this is our point of light. This is what we use when we meditate. This is where we focus. This is where we stare pag kami ay nakaupo rito sa hall. Yung feeling ko naman tuwing nakatingin ako sa ganito, no, it's really light, magaan siya, magaan ang feeling, very calm, very peaceful, tsaka parang lahat ng cares at worries mo nawawala. Ay yung mga body conditions ko naayos isa-isa. Sa tulong ng Raja Yoga Meditation ng Brahma Kumaris, muling maibabalik sa isang tao ang kanyang self-confidence, inaalis ang mga pangamba at negative thoughts and energies. Kapag masyado ako nag-iisip ng negatibo, yung negative natin pag-iisip na yun, nagkikreate yun ng toxins, no, sa loob ng ating katawan. So tapos yung toxins na yun, nagmamanifest siya in the form of illnesses. Titignan natin yung sa asthma, there is difficulty in breathing. Diba? So that means kailangan ng tao ng space. Ngayon ay kaya ng labanan ni Doc Joel ang atake ng kanyang asthma. Wala ng pagsisikip ng dibdib dahil bukas ang kalooban sa lahat ng positibong pag-iisip. Ayan. Si Talaga. Dr. Joel. Well, Ayan. kaya siguro tanongin natin dito kasi talagang napakahalaga nitong pag-iiwas. No? Dito positive thinking, Yes. merong positive attitude, pagtingin sa buhay, pagdala ng katawan. Yeah, kasi Doc Jamie, di ba katulad nung sinabi ni Dr. Joel, yung kanyang klase ng asthma or yung kanyang trigger factor ay stress-related. Marami tao ngayon ang stress Oo, sa sa traffic buhay. na lang. Stress na, sa dami na ng mga kailangan gawin, di ba? Parang, while meron yung mga kailangan sagutin, meron sari-sari, no? Pero Kaya, another alternative way, katulad nga ng tinatry na ngayon ni Dr. Joel, meditation. Oo, talagang masasabi natin na it's all in the mind, pero mind control over sa ating mga katawan. Ano bang nakikita natin ngayon sa ating mga ginagawa ngayon? How to prevent. Ito ba? Okay ba itong pinakita natin kanina? No? Yung meditation po, talaga bang Meditation. nakakatulong? Or paano ito nakakatulong? Talaga na mas ma-manage mo yung pag-atake ng asthma? Dr. Sharon. Kapag ka mga stress-related asthma kasi kasama na din yung tinatawag natin na nagpapanik ka rin kapag ka nagkakaroon ka ng attack ng asthma. And so, very important na marunong kang maintindihan mo kung ano yung kalalagayan ng katawan mo and you learn how to deal with it yourself. No? So, meditation ay isang malaking bagay na nakatulong para madisiplina mo ang pag-iisip mo at ang katawan mo. Samahan mo pa siya ng yoga or exercises na makakatulong mag-strengthen ng iyong katawan, ng muscles, may improve yung iyong breathing, at malaking bagay yon para makatulong makontrol or maiwasan o kaya mabawasan ang atake ng Siguro asthma. isang importante rin talaga sa meditation, because I do it also regularly, yung tinatawag nating conscious breathing. Tayo humihinga nang hindi nating alam, Pero ngayon sabi nga, ang normally unconscious breathing tayo, di ba? Hindi mo napapansin humihinga kayo. Pero sa meditation, and I suppose gusto ko lang matanong nga to, in terms of asthma, you become more conscious of your breath,
Therefore, in control. No? At ito nga, napapansin ko nga rito, ang pag-aaral, di ba? Sa atin, pati sa National Institutes of Health, ay bumabagal nga ang bumababa ang blood pressure, ang pulse rate. So, nakokontrol pati yung paghinga. Yes, Doc Alex, anong experience mo dyan sa mga prevention of asthma? Isa sa mga tinuturo talaga sa mga may asthma yung controlled breathing. Kasi pine-prepare ka doon sa panahon na atakihin ka and then matuturuan ka kung paano makahinga ng maluwag, yung maayos habang pumuho pa yung atake mo o habang hinihintay mo magka-epekto yung kung ano mang gamot ang iniinom. Pero importante rin na pag marunong ka na nun, nawawala yung stress eh. So even yung atake mo, parang mas mahina o hindi pa lumitaw. Isa yan sa mga hindi lang sa asthma, sa lahat ng merong matagalang lung diseases, tinuturo yung paghinga ng mahusay. Kasi nga yung paghinga lagi, ang normally, Cheryl, mga 16 to 20 breaths a minute tayo eh. Pero ang tinuturo dito talagang sinasabi kong controlled breathing or conscious breathing, talagang 4 lang sa 6. Ano? Yung talagang mas mahabang paghinga, inspiration, tapos kinokontrol mo for a while, and then meron ding mas mahabang exhalation, yung paglabas ng hangin. So, kailangan din talaga pinag-aaralan ito. Hindi yung talagang, okay, tapos pipigilin mo yung hininga mo hanggang namumutla ka na, saka ka lang mag-exhale. Well, ganyan nga. So, ngayon na, maganda dito sa atin sa Manila, at least marami na mga meditation centers. Isa na nga yung Brahma Kumaris, all over Metro Manila. Oo, no? madami na sila. At mami pang iba na mapupuntahan. Ano? Kaya siguro ito yung isang way of prevention din. Ano? So ano pa yung mga iba nating masasabi sa ating mga, aside from positive thinking, conscious breathing, meditation, ano pa yung mga pwedeng gawin ng ating mga mamamayan, lalo na yung mga talagang meron talagang asthma na, no? O kaya yung mga nasa kanilang pamilya. I wanna ask, diet. Yan, sige, unahin natin. Food. Oo. Yung tamang diet. Yung bang pagiging vegetarian po, Two weeks yun. Aalisin mo yung mga common allergens like yung mga cereal grains, chocolates, and other things. Aalisin mo lahat yun sa diet mo, tapos unti-unti mo siyang ibabalik after 2 weeks. One at a time. pero alam mo kung kailan titrigger. Para alam mo kung ano yung mga magti-trigger. Pero generally, siguro, tanongin natin kahit si Dr. Alex, yung ba napapansin natin, tanong kasi ni Cheryl kanina about vegetarian. You know? Okay. Ang ibig ba sabihin yung non-vegetarian, yung mas madalas kumain ng animal protein, mas mataas ba talaga ang trigger factor nito for asthma? Anong Yung sa, napapansin nyo ngayon? sa pagkain muna, ang pagkain, pwede rin siyang mag-trigger ng asthma. Pero sa kabuuan ng lahat ng triggers, maliit lang ang pagkain. Mas importante yung nalalanghap kesa doon sa kinakain. Pero doon sa mga aming mga in-interview, ang pinaka-common actually na kinocomplain nila, chocolate. Sa mga bata, chocolate. Chocolate? Pag tinanong mo yung parents, yan ang pinaka-common. Masarap pa naman ang Oo nga, chocolate. sabi nga namin, ibigay nyo na lang sa iba. Pero ipapas ko naman. Share nyo na lang. Maya-maya, syempre, yan ang mga bata, yan ang bonus para sa kanila, Mommy, chocolate. Pangalawa lang yung mga seafood. Ang gulay, bihira. Bihira maging Yung mga, allergenic. yun nga, yung Siguro sinasabi. yung that's sinasabi why. kaya Beneficial. Beneficial ang vegetarian diet sa mga asthmatic. Naku. dahil halos walang may allergy sa mga gulay. Yun siguro. No? Ito pong detoxification, Dr. Sharon, dun sa mga interesado na gawin ito, I mean, pwede ba ito sa mga bata? Ang detoxification ba? As young as what age sinisimulan nito na pwede gawin ang detoxification? Siguro sa bata, mas madali kasi kukonti pa lang yung binibigay mong pagkain sa kanila. Okay? Pero, like, kasi pag sinabi mong detoxification, Detoxification. Marami yung na. clonic, diba? Parang, naku, baka maging matraumatize yung mga bata. When you say detoxification na pambata, ano yung ginagawa dyan? Okay. Yung binanggit ko kanina na nutritional detoxification, simple lang yon. Meron tayong ibibigay na list ng mga pagkain na maaaring common cause of allergies, no? Or panggagalingan. And then, inaalis natin yun sa diet. And then, unti-unti natin siyang ibabalik. Okay? So, kapag aside from that,
syempre isasama na rin natin yung nutritional status ng bata. Oo. Alam mo ba na yung mga kukonti ang kinakain na fiber, madalas sa fast foods, kulang sa vitamin E, yun yung mga mas at risk na magkaroon ng atake Okay, ng asthma. meron din sila sinasabing mga mucus-inducing, di ba? Yung meron. nakakapagpaplemang mga pagkain, ano? Oo. Meron din Ito tayong yung- kaalaman tungkol dito. Oo. Ito yung mga, ang mucus producing, itong mga cow's milk, Oh, mga dairy dairy, products, mga dairy oo, products. at saka mga starchy foods. Siguro Yan ang isang- mga mucus producing. Okay. Gusto ko nga sabihin yung sa chocolate, baka meron na bang difference yung dark chocolate at yung milk chocolate? Kasi nga yung milk, meron nga mga dairy products ito at baka yung nga milk ang nakaka-trigger rather than the chocolate. O kaya mga yun, saka yung sugar-free chocolate. Kasi ngayon may studies na yun, di ba, na dark chocolate, merong health benefits, pero basta yung milk chocolate, yun ang medyo Better yung kuyaw dark tayo. Better ang dark chocolate. Mapait kaya nga, dark nga better. Ayaw. Meron din kasi acquisition ng taste yun, alam mo. Ako dati, Dapat masasanay ayoko rin ng ka dark na. chocolate pero ngayon yun ang type kong chocolate ngayon. Oo. Pwede na po. Much better. Dark chocolate. Yun ang merong bago kasing article na nagsabing mas maraming health benefits yung dark chocolate. Pero Sugar-free. mabalik lang sa mga bata, sige, tungkol sa pagkain, yung mga junk food, isa yan sa una mong aalisin. Lalo na yung kulay yellow. Kasi itong kulay yellow, actually artificial coloring yan. And that artificial yellow has been, napakita na pwedeng mag-trigger ng asthma. Anong kinalaman po ng pagiging dilaw? Yung mismong dye, Really? pag kinain yun, nakakapag-trigger. So, parang yung cheese flavor. Oh, yan, yung mga ganyan. Kasi marami, Ayoko di ba sana pag nakita mo bright yellow, wow, Mas parang ang sarap attractive. kainin. Yung pala, maraming allergen. Ang palawa, yung mga may preservative. Di ba? Bukod sa asthma, maganda yan sa kabuang kalusugan mo na hindi ka gaanong kakain. Kaya, usually ako tinatanong, Dok, ano bang ibabawal? Usually yung sagot kong una, wala. Pero yung kailangan i-observe ng parents, kung alin yung nagpapaubo, nagpapa-asthma, yung aalisin. Pero merong general recommendation na yung kulay dilaw, yung mga preserved food. So mostly junk food talagang. Which means natural food tayo ngayon. Mas Diba? So mahusay. fresh vegetables, fresh fruits rather than relying ito mga may mga preserved. Hindi ho kaya parusa yan, Doc Alex, sa mga Mahirap. magulang. Kasi Mahirap. mga bata tayo, ang pinag-uusapan natin, yung mga adults, walang problema. Mahirap. Diba? Yung mga pasyente ko pag tinanong, pwede ba to? Pwede, pero kaunti lang. Konti lang. Kaunti lang. Ang tinuturo Para rin enjoy natin, din kaya naman. tinuturo rin natin ngayon magbasa na rin ng mga label. Yung nutritional labeling, napakalaga kung meron mga preservatives, artificial coloring. Siguro meron namang, kasi ngayon meron ng natural coloring. May nahirit po kasi sa taas namin sa langit. Ito po na dito. Sugar-free chocolate daw Yan, po. oo. Meron bang difference yun? Does sugar also trigger asthma, sabihin natin? O kaya yung mga kasi sugar-free, may preservative. May artificial sugar, basta di ba? candies, So far, anong... Pero the sugar itself is the preservative. Okay. So, Ah, anong wala experience namang natin? So sugar-free could be, better than the, Sa syempre, asthma, diet-wise. palagay ko walang difference. Ay, walang Pero in terms of general health, yung kabuang kalusugan, Yes. mas maganda siyempre yung Sugar-free ka na. kaunti lang ang sugar. Mas mahal nga Kaunti lang lang ang ang sugar-free. Baliktad, no? Pinalis na nga, mas mahal pa. Oo nga, no? Tama ka dyan, Doc Alex. Dapat mas O kaya mura pa ang sugar-free. bawas-bawasan. Yan, Oo, bawasan na